Monchi ko, may bago na naman tayong kabanata for today's video. Ayan, di ba dinaan ko kayo sa sayaw. Kaya naman, dadaanin ko kayo ngayon sa pag-flex ng mga tanim ng Mami Helen din po sa aming roof deck. At sabi ko nga sa Mami ay ibablog ko ang kanyang mga tanim sa itaas. Kaya ang Mami ay hindi makapunta minsan sa mga event. Ito ang mga dahilan kung bakit nga ang Mami minsan ay hindi makaalis-alis ng bahay. Lalo na kapag uuwi ng tingloy, laging alaala ay ang kanyang mga halaman at mga gulay. Wow! Ito ang mini garden ng Mami Helen, din lang sa itaas ng kanilang bahay. Nagtayo nga siya dito ng maraming yung mga hindi na ginagamit na timba. Ayan, tinaniman niya ng tinaniman para hindi naman itatapon na at napapakinabangan din naman. Marami na siya diyang nakuhang mga gulay-gulayan. May mga, ano ba yan? Dewberry. At tuwing Huwebes-an nga dito sa bago, ay pumupunta siya para magtingin ng mga bagong halaman na pwede niyang itanim. At halos lahat na yata ng kulay ng bougainvillea ay meron siya. Kaya guys, kung kayo manghihingi ay kay Mami Helen, charot. Medyo kakonti ngayon ng mga bulaklak kasi kakabawas lang daw niya ng kanya mga bulaklak kasi sobrang magarbo na, sobrang malago na, kaya kinakat niya daw. Kaya, at saka syempre ngayon ay may tagtuyot, kaya hindi masyadong maganda ang kumpol ng mga bulaklak. Yan, ang mga bougainvillea na kanya mga collection niya. At yun nga, mga collection niya ng mga bougainvillea, may 2-tone, may 3-tone, at may utong, charot. May mga kalamansi nga sa diyang mga tanim, mga talong, mga gulayin nga, may mga pechay pa diyan. Hindi ko lang kung okay pa ba yung pechay. At ito yung mga halaman na hindi bumubulaklak, na medyo natuyo na kasi sa sobrang init ng singaw ng tiles. At kapag aalis nga mga mami, lalo na kapag pupunta ng tingloy, kailangan may maiiwan din sa bahay. May taga-dilig siya tuwing umaga at hapon. Pero kung wala naman siya, ay di tuwing kahit umaga lang. Ito nga pala ang Lyceum. Likod po kami ng Lyceum at gilid kami ng Lolo's Place. At kung kayo ay may mga anak na napasok sa Lyceum, ayan, ay kung kami naman ay may available apartment na space, ay pwede namang mag-board din. Malapit din po kami sa bagong palengke, kaya napakamahal na ngayon ng lote din sa Kuta. At itutour ko naman kayo sa bawat kwarto ng bahay na ito. Ito ang unang kwarto ng aking hipag na si Miss Idelisa Binay. Dito kami dati nakatira ni Kendra ng baby pa siya. Kami na ay bumaba at kahirap naman kapag nandini ka sa taas. Guys, nga lang pala ay tambaka ng mga ibang gamit na hindi na ginagamit sa baba. Sila po ay nakatira sa ground floor. Yan po ay 4th floor kaya walang masyadong nakatira kasi nga po napakataas po kapag mag-grocery ka, ang bigat dalhin kasi ang taas na sa 4th floor. Ito naman po ang pangalawang kwarto. Guys, malalaki ang kwarto nila tapos may kanya-kanya silang CR. Wala po talaga nakatira dito. Natitirhan lang ito kapag halimbawa may makikitulog, may kasalan din sa makamag-anak, makikitulog ko. Minsan po ay sa baba na din natulog ang nakikitulog kasi mga matatanda na rin. Pare pang pangatlong kwarto ni Ate Eds. Para siyang master bedroom, napakalaki. Pwedeng dalawa siyang kwarto. Sa baba din po nakatira ang Mami Eds kasi nga po wala siyang kasama din. Yan, nabulok ng mga sapatos, siya po ang mga CR. Diga, sayang po. Pwedeng paupahan sa pamilyahan. At ito nga po ang salas. Napupuntahan lang po Pasko or New Year. Dito po kami nagse-celebrate sa taas kasi kitang-kita po dito ang firework. At yun lang po. Maraming salamat po sa panunood.